Magandang umaga sa inyo lahat. Today is June 1st. Una-una, may 5 Sunday ang June, kaya 5 linggo tayo magkakasama para sa topic na ito, Kingdom Promotions. Okay? Medyo para sa ating mga, hello sa ating mga listeners online, medyo kakaiba itong pag-uusapan natin ngayon, hindi ito masyado pinag-uusapan, kaya kung kayo may questions, ang encouragement ko sa bawat isa, mapa-online or dito sa ating center, please study your Bible. Don't just accept any teaching na hindi mo nabasa dahil pananagutan mo yan sa heaven. So itong Kingdom Promotions, ang aking encouragement lang sa inyo, kung ano ang sabi ni God, mas tanggapin mo kaysa sa opinion ng world. Okay? Kingdom Promotions. Ngayon, ayan, nakalagay na sa ating image na makikita nyo sa chest, ang pinaka-highest na promotion ng phone ay Queen. Pero ito, sa Kingdom ni God, ang highest promotion is King. Yan. Diyan nyo lang makikita na magkaiba ito, kaya kung kayo ay affected ng opinions ng world, mahihirapan tayong intindihan. Remember, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you but not to them. Yung last na series natin, na topic natin ay sikreto, at kung gusto nyo maintindihan itong promotion, you have to go back to the ideas of God. Okay. Ang tanong, Pastor, June na ngayon, 6 months na kayo, na puro kingdom ang topic. Bakit puro kingdom ang topic? Dahil ang pinaka-central message ng Bible ay Kingdom of God. Ang unang message ni Jesus Christ, from Genesis to Revelation, ang central message of the Bible is the Kingdom of God. May kausap na akong pastor. Sabi niya ko, Pastor, bakit ang message ng mga churches ngayon, iba na sa message ni Jesus Christ? At ang babalikan ni Jesus Christ, hindi naman yung motivational speeches. Na kailangan bumangon kayo, kawawa kayo, kung bagano, mahal kayo ng Panginoon. Tama yon. Pero ang point, anong gusto ni God? And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kaya nakafocus tayo dito sa kingdom dahil ang message na gustong maintindihan ni God para sa mga tao ay yung ma-restore ang tao sa kingdom of God, at ang kingdom of God ma-restore sa puso natin. Kingdom of God means the government. So that's why kingdom tayo throughout the year. Maaring napapagod na kayo katulad ni Apostle Paul arguing, debating sa Acts chapter 19 for 3 months talking about kingdom. Maging si Apostle Paul, alam niyo ang Book of Acts, halos puro laman, Kingdom of God, until sa last verse ng Book of Acts, Kingdom. Ayan. So, iyan ang gusto ni God na babalikan, hindi naman yung faith, hindi naman although we're preaching salvation, we're preaching faith, we're preaching church, we're preaching so many things, kaya lang, ang iba ngayon, motivational na lang para umattend sila. So gusto ko lang maintindihan natin mga kapatid na dito sa 211 Ministries, binabalikan natin kung ano ang ginawa ni Jesus Christ, yung kanyang message, yung kanyang ministry, dahil ang katotohanan, kapag puro tayo motivational speeches, puro tayo games, puro tayo events sa church, entertainment, pa-concert, marami, ang mga tao excited, pero katotohanan, pag dumarating na ang pagsubok sa buhay, yung mga events na yon walang maitulong sa atin. Word pa rin ni God. Ano ang magagawa ni God sa atin? Okay, atin ako dyan sa church kasi masaya. Hindi kaya, ayaw kong maging madagdagan ng temptation ang tao na umattend kayo sa 211 Ministries kasi masaya. Wala tayo nun. Kasi kung attend ka ng masaya, paano pag uwi mo hindi na masaya? Hindi ka naman pwedeng dito matulog sa center. Diba? Balik tayo sa word. Word pa rin ang mananaig sa ating paninindigan. Lord, it's your word. At dito nating pag-uusapan ito. Ngayon kung kayo ay affected at lito sa nangyayari sa world, opinions ng world, o opinions ni Lord, I encourage you, as you listen to this Kingdom Promotions, let's go back to the Word. Okay? Isang verse lang tayo ngayon. Sa 5 Sundays ng June, iyan ang ating pag-uusapan. So may nakita ako dyan, so habang pinaaral ko sa mga viewers natin na naghahanap kung saan namin kinopya itong message sa Bible po. Hindi po ito sa online kasi maraming teaching sa online na malayo na sa teaching ni Jesus Christ. Okay? Ito ay sa Revelation 17:14. Yan, dyan pa lang, punong-puno na tayo. They will make war against the Lamb. Jesus Christ yan, yung Lamb. But the Lamb will overcome them because He is Lord of Lords and King of Kings, and with Him will be His called, chosen, and faithful followers. So dyan ko kinuha yung 5
na topic na series dito sa June. Yung Kings, kung gusto nyo maintindihan yung Lord, doon na lang natin pag-usapan yan sa C2C, nasa discipleship process yan. Called, chosen, faithful followers. Okay, tandaanin natin. Pag pinag-usapan natin ang promotion or promotions, may dalawang ibig sabihin sa dictionary. Ang ibig sabihin, it can refer to both for personal advancement, na promote ka to supervisory or naging CEO ka ng company, and in business, marketing activities designed to increase sales or awareness of a product, services, or brand. At ang pag-uusapan natin, yung promotion na nasa unahan, ikaw. At ang encouragement ko sa inyo, gaano man ang opinion ng world tungkol sa iyo, sa nalalaman mo sa sarili mo, please, I encourage you to listen to the Word of God. Kasi Word ni God pa rin ang mag-i-stay at mananaig sa ang katotohanan. The truth will set us free. What promotion means to me? Kapag ako na-promote, ano ngayon ang aking action? Ay, promoted na ako, upo na lang ako dito. Kapag promote ka ni God, na-promote ka ng company, meron kang ibig sabihin, God is leveling you up, or ang iyong company ay nagbigay sa iyo ng nag-level up. Earning a promotion allows you to take on new responsibilities. Don't stay where you are. Mag-stagnate ka. And complex tasks that challenge you to grow in your life and career. Ang synonyms ng word na promotion ay advancement, ascent, pagtaas, rise, creation, upgrade, or elevation. Ibig sabihin, huwag kang mamumuhay kung inabutan ka at kinausap ka ni God ng, Miko, ito para sa iyo. Don't stay where you are. Kasi hindi ka na-promote, hindi mo pre-promote ang sarili mo, hindi mo sinabayan si God pag nag-stay ka doon sa area mo na. Ganun lang kasimple yan. Promotion is leveling up. Hindi ibig sabihin, stay where you are. Kaya lang ito ang ating problema. Lord, alam ko naman kung sino ako. Okay, alam ko kung sino ako, si Dennis, kilala ko. Pero may sinasabi si God, dito ngayon yung growing in faith, maturing. Huwag kang mag-stay doon. At dandahanin ko ang purpose nitong ating topic for the month of June is to fully appreciate and withstand. Ibig sabihin yung endurance. The spiritual and physical influences of how the kingdom of God operates, promotes, and blesses without seeking approval from external reviews. If you're a follower of Christ at may opinion ang world, mas pakinggan mo kasi si Christ, ang sinasabi niya, hindi nakabase sa sources outside. So, hindi ito external sources, kundi ang external ito. Di ba? Ginamit ko yung external source, ang gamitin ko dyan, yung usual na pinupuntahan natin. Lahat ng ating ginagawa, bibili ka sa online, ano ba ang reviews? Di ba, Alice? Review. Dito, kung babalikan mo ang kung sino ka at anong gusto ni God sa iyo, ang balikan mo ang review ni God rather than review ng world. Ayan. So for 5 weeks, yan ang laman natin at isang verse lang tayo throughout this month. So for series number 1, you are a king. Series number 2, you are called, you are chosen, you are full of faith. Pero ang paborito ko sa revelations ni God dito, you are a follower. Paano ka na-promote as a follower? Ang ganda pala ng pagiging follower. Ang gandang promotion ni God ng follower. Huwag kayo mawawala dyan. Kaya tinititigan ko, paano na? Okay, that is June 29. Let's start. Kingdom promotions number 1. You are a king. Ang word na king, kapag religious ka, hindi mo ito maintindihan. Paano mo i-apply ang king? King ako sa church. So anong gagawin natin? Magiging bully tayo lahat doon sa church. Ang hirap nito, pero in a government setting, mas maintindihan mo siya. Bakit ito ang title na ito? Ito kasi nakalagay sa Bible. Ulitin ko, babalik tayo sa teaching ni Jesus rather than teaching of the world. Kung babalikan natin ang verse, they will make war against the Lamb. Ang ganda nito, kung titingnan mo yan, Lord, nakipaglaban ka sa religious Babylon and you are only a lamb. Ang lamb, 2 pa lang yan, maliit lang yan pero nanalo siya. But the Lamb will overcome them because He is Lord of Lords and King of Kings. You are a king. Ayan, nakita natin, small letter K. And with Him will be His called, chosen, and faithful followers. Yan. So, ang context nitong verse na ito sa Revelation, hindi pa ito nangyayari. Pero ito ang sinasabi. Kaya ang gusto kong pagsunod kay Jesus Christ at inoffer ko ang buhay ko sa Kanya dahil
kahit anong galing ko, at anong sipag ko, anong bait ko, hindi ko alam ang magagawa ko sa future kasi wala pa ako nabuo na future. Si Christ, nagawa niya na ang future. So, ito yung fall of religious Babylon. Ito yung victory ni Jesus Christ. At itong maganda. Lagi kong binabanggit ito sa marami at ang iba sa inyo, first time sa online, mapanood dito, na ang anak ng king, akala ko niyan dati, presidente yan ng ibang bansa, yung nakasama ni Jesus. Sabi ko, hindi. Kasi ang anak ng king ay king din. Tagapagmana ka ng trono. O kaya kung hindi man ikaw maging king dyan sa area, meron kang i-assign ka na king sa colonized area. Like yung king of Spain, ang anak niya naging king sa Portugal. Hindi naman siya naging king doon kasi andun ang tatay niya. So meron siyang assignment. So tingnan natin ito. At ito, mahirap intindihin nga. Ulitin ko, kapag religious tayo, attend ako ng church para makasimba lang. But if God is promoting you to become a king, paano mo gagawin ito? Ulitin ko, naandyan. At gusto ko makita niyo ang wisdom habang binabasa ko yan. Ito yung nakikita ko. Na itong mga ito, sila ang kasama sa presensya ng Diyos. Ang kasama ng Diyos sa time ng gera na yan, kings, called, chosen, faithful followers. Wala nakalagay na pastor, walang gifts. Tingnan nyo. So, ibig sabihin, ang presence ni God, katulad nung kinakanta natin kanina, in Jesus' name, na kapag ikaw pala talaga namumuhay ayon sa standard ni God, andyan siya. Titingnan niyo yan, na kapag may pinagawa si God sa iyo, ikaw ang magdadala ng kanyang presensya sa area kung saan ka tinawag as king, as a leader. Okay, tandaanin natin. Yung 5 titles na yon, na alam ng mundo, title, pag binigyan ka ng pangalan na king, ang tawag nila title. Actually, ang nakalagay dyan ay functions or job orders. Those are promotional terms and missing the opportunity to understand them will be a struggle or hit and miss Christianity. Walang nakalagay dyan na kasama ni Jesus sa gera with the harlot Babylon ang mga Christians. Hindi Christian ang binanggit. Kings, chosen, called, and faithful followers. Okay, yan yung 5 na yan na pag-uusapan natin. Kaya kung ang Christianity mo, na sinasabi mo, follower ka ni Jesus, at hindi mo naintindihan kung paano sinasabi ni God, at yung Christian life ay nakadikit sa opinion ng world, mahirapan ka sa yung Christian life. Ulitin ko, in spiritual kingdom, madalas natin ulitin dito, kailang sa online, lagi tayo may bagong nanonood. In spiritual kingdom of God, there is no gender. Gusto ko maintindihan niyo ito. Ito ang nakakalito. Dito sa ang ating English language, merong gender, king and queen. Pero sa spiritual kingdom, wala. In the spiritual kingdom of God, there is no gender. The word king is not a title, but a job order. To rule, to take control, or to lead. Paano mo lalagyan? Pag pinalitan mo, ang synonym ng king is rule. So kapag tinagalog natin ito, nalalagyan natin ng gender, kailangan ba magkaroon ng gender sa ruler? Kailangan ba maging babae? Rulera? Rolero. Ang word na leader ay hindi kailangan kung babae ka o lalaki. Lidero, lidera. Kailan may problema tayo na dito pag may engineer, may mayor, may mayora. Pag may engineer, may engineera. Yan yung ating gendering, di ba? So ang pinag-uusapan natin, in the spiritual kingdom, kaya nga wala nag-aasawa sa heaven. Ang mga angels, walang lalaki, walang babae. That's why ang fallen angels, pinuposes ang katawan ng tao to use kung anong gustong gawin nila. Yung lalaki, ginagawa nilang babae. Ang babae, ginagawa nilang lalaki. Without understanding na yung pala ay controlling or ruling. Okay, dadandahanin ko ha. Kaya makikita mo, anong spirit ang meron ang taong ito? Kaya intindihin natin, ang first word ni God sa kanyang unang message sa Matthew 4:17. Repent, for the kingdom of heaven is near. Repent, change your mind, because my thinking, my ways are different from your ways, and my thoughts are different from your words. Ito lang ang kaibahan. Ang problema natin sa world, kabaliktaran ang kanyang system, ang worldly system, kabaliktaran ng godly system. Okay, klaro natin. 2 opposing promotions. Para bago tayo pumasok sa ating points, pag hindi natin naintindihan ito dito sa introduction, mahihirapan tayo intindihin ang sinasabi ng Bible. May 2 opposing promotions na dapat i-adjust mo. Na alala mo yung topic ni Jeff last week.
Kaya mahalaga ang new wineskins kasi flexible ka sa Word ni God. Dito sa world, training first before appointment. Para matawag kang engineer, doktor, kailangan may diploma ka. Para matawag kang plumber, dapat may NC2 ka. Para maging teacher ka, kailangan nag-aral ka. Sa Kingdom of God, tinawag ka niya, magpastor ka, Jo. Teacher ka. Mayroon kang gift na ganito. You are ambassador. We are ambassador for Christ. Sandali, Lord. Wala akong alam. Medyo mahirap ito. Nung tinawag ko ni God magpastor, wala akong alam. Janitor ako sa BBCM. Nikki, janitor ang aking ministry. Tulong-tulong lang ako. At sabi ni God, Dennis, magpapastor ka. Sandali, di ba dapat nag-aaral ka sa university para maging doktor, para maging teacher, para maging accountant? Nas iba si God. Tinawag ka niya muna, kaya lang, meron kang free will to go with the discipleship training kung gusto mo. Kaya ako pumasok ng Bible school or seminary dahil meron akong appointment or calling. Tinawag niya ako na king, tinawag niya ako na pastor, na wala akong alam. Ang aking kurso ay science, kumbaga science ang aking pinag-aaralan. Sa seminary pagdating ko, halo-halo ang aming mga utak dahil nga naandito tayo sa world. Ito yung nakakalito. Nung nag-uusap kami ng mga classmates ko, 85 kami lahat first year. Bakit ka nag-enroll sa Bible school? Sabi na, gusto ko magpastor. So maraming, doon pa lang, litong-lito na kami. Ang iba nag-aral sa Bible school para maging pastor. So ang pastor ba na pag-aaralan? Ano yung government system, ang Kingdom of God? No. Kaya hindi ako naging pastor dahil sa Bible school. Kaya karamihan, nag-graduate kami noong 1987, 89. Nag-graduate kami 1993. 5 kami na nag-graduate sa 85 na magkaklase. Karamihan sa nagsabi na mag-aaral ako ng Bible school para magpastor, hiwala sa ministry. Gusto ko maintindihan natin, hindi ako naging pastor dahil graduate ako ng Bible school. Hindi ako church planter dahil nag-graduate ako ng school, World Home Bible League School of Church Planting. Hindi ako leader dahil graduate ako ng Leadership Institute. Kaya ako nag-aral dahil wala akong alam, tinawag ako ni God. Iklaro natin dyan. Pag wala kang NC2, hindi ka maka-abroad, hindi ka makapag-drive ngayon. Bakit? Kasi yan ang worldly system at ang iniisip natin, at itong ina-assign sa atin ni God, hindi posisyon ng pastor ang pagiging king. It's a job order. Kaya kailangan mo ng discipleship. Kaya go and make disciples. Okay, naging klaro ba sa atin? Worldly system is different from the godly system. Ang kingdom of God, i-assign ka. And if you're willing. Kaya nga, kung tatanungin niyo ako, sa aking opinion lang sa 12 disciples, hindi naman pinag-uusapan kung sino graduate, mangingista nga lang sila eh. Pero kung sa opinion ko, nakita ko mayroong isang graduate, possible, si Matthew. Siya ay graduate ng business marketing or accountancy. Why? Tax collector siya, taga BIR. Hindi ka pwede mag-apply ng di ba? Ano yan eh. So, possible si Matthew graduate, pero si na Peter, hindi. Ngayon, kaya kung ang thinking mo, Pastor, hindi ako nakagraduate, pwede ba ako mag-serve kay God? Hindi ko masabi yan. Ano ang sabi sa iyo ni God? Kung binigyan ka ng tag ni God, Miko, magpastor ka. Kaya nung naramdaman ko yun, ang gagawin ko, nagwawalis ako dito sa church. Wala akong alam. Ito yung nakakalito, kaya ang saat, ang ginagawa ng iba, kahit dahil wala nga silang alam, ay hindi ko kaya yan, hindi ko alam yan. Hindi mo kaya, tama ka. Pero sabi ni God, kaya mo dahil inassign kita dyan, Mako. Kaya mo yan, Nas. Kung alam mong tinawag ka ni God at ang thinking mo worldly system, wala. Durug ka, hindi mo talaga maintindihan ito. Okay, let's start. Naintindihan natin yung part na yon? Point number 1. Kingship is a leadership responsibility. Ang word na leadership ay walang gender, hindi kailangan lalaki lang o babae lang. At dapat maintindihan natin leadership. Pag sinabi natin leadership, akala natin CEO, pastor ka, ang laki-laki, politician ka. Iklaro natin ito.
Dahil dito lumayo masyado ang mga tao, pati mga Christians. That's why ang Christianity, ang Christian life nila ay hit and miss Christianity. Ulitin ko, responsibility. Responsibilidad ito. So king is not a religious term, but a job order of all believers in Christ. So pag tinawag ka ni God na king, this is work. This is a job. King's function is to rule or to take over, to take control. So you will rule, you will take control. Ang iniisip natin, bago mo isipin na magkukontrol ka, before thinking about ruling and controlling the world, let's begin from ruling and controlling our body, soul, and spirit. So ito yung new revelation ni God sa akin na ang layo-layo na. Gusto ko i-rule ang Pilipinas, i-rule ang aking pamilya. Kasi king ako eh, tama. Tama ka sa naririnig mo. Pero intindihin mo ang sinasabi ng Bible. And with him, dito sa battle, sa harlot Babylon, religious Babylon, ang kasama niya ay kings, called, chosen, faithful, and followers. Ayan. Ang halimbawa na lang, balikan ko muna yon. Ibig sabihin, pag gusto mo mag-rule, yung calling natin na to become a king, rule over your fear, pride, anger, rebellious attitudes toward God. Malayo na tayo masyado. Kaya nga kung gusto mo sa ministry mag-serve kay God, start from dealing it with yourself para maintindihan mo rin paano mag-deal na ibang tao. You have to be king over this or else somebody will rule over your life. Ang isang halimbawa, paano natin i-deal ito? Tingnan natin yung 2 Timothy 1:7. If you are not ruling in your body, somebody. If you are not ruling, ano ba laman ng body natin? Andito yung 5 senses. Sense of taste, touch, dapat ikaw nagkukontrol niyan. Feeling, hearing, and seeing. For God did not give us a spirit of fear. Sa King James Version. Pag sa NIV, 1972-78, timidity ang ginamit, but spirit of love, power of love, and of self-discipline. Mga kapatid, gusto ko makita nyo rito na ang word na fear ay hindi emotions, spirit yan. Controlling your body. And sabi ni God, you have to be king. You have to rule. At walang pinag-uusapan dito na gender. At ngayon, meron kang power, spirit of power, which is the Holy Spirit, love, and self-discipline. So, at this point in time, ang word na self-discipline sa King James Version ay self-control. That is kingship. That is rulership. Kaya, lagi nating tatandaan na responsibility natin ang pagiging king o rule. Walang mag-check sa inyo rito. Kaya nga dito sa atin, hindi tayo stricto. Kung ayaw mo talaga makinig kay God, ang iba, pleasing pastors, pag ganyan si pastor, takot na takot. Ay, si pastor, huwag kang ganyan. Huwag mo muna sindihan yan. Pero pag wala na si pastor, wala na. So, akong naging God mo. Dapat ang Diyos natin si Jesus Christ. Okay? You have to control your life. You have to be king over your life. At merong guidelines yan. Nasaan ang guidelines yan? Nasa Bible. So, paano natin i-deal ito? Bibigyan ko lang kayo ng ibang idea kung paano mag-rule or lead. Bahala ka na sa anger mo, bahala ka na sa mood mo. By the way, ang moodiness is not part of Christ-likeness. Basahin nyo to. We have both fear and courage within ourselves. Whichever impulse we feed, dominates. At ang word na domination ay kingdom term. Kung sino ang pinapakain mo, iyan ang nag-rule sa buhay mo. At ngayon, sarili mong katawan, pastor, kasi hindi ko makontrol. Bakit? Ilang kayo nakatira dyan? Ikaw ang ginawang king ng body mo, soul and spirit. Ang laman ng soul natin, sa mga dumaan ng leadership training, andyan ang ating emotions, andyan ang ating intellect, or knowledge, or will, kalooban. Kung ano ang pinapakain mo sa sarili mo, diyan sa inuudyok ni Satan. Kasi Satan nagtitempt talaga. Magalit ka, amigo. May karapatan ka. Di ba? Nakita niyo yung road rage? Mas nag-rule. Alam naman natin, kapag pinaghari mo si Satan at ang demon sa buhay mo, ang kanyang purpose kapag siya nauna is to steal, kill, and destroy. Kaya ang daming patayan nangyayari sa road rage. Nauuna rather than forgiveness and loving one another.
You can weaken the spirit of fear by starving it. Kapag natatakot ka, starve it. How? Dumikit ka dun sa mga hindi pinag-uusap. Ala, grabe na pala. Uso-uso na naman ngayon yung Mpox. Magkakaroon daw, may bago na naman. Yung The One darating na sa Pilipinas. Na para bang ang kwento, mga Christians pa naman nagpo-post dun sa Facebook. Maliit bang God natin kaysa sa The One? Kung sakali man magkaroon ng The One, alam ni God yan, God is always on the throne, God is always on the... Diba? Kung doon ka, yun ang ipinifeed mo sa sarili mo, you are not ruling, somebody is ruling in your life. Somebody is doing their kingship over your life. You are a king na dapat ikaw ang nagkukontrol at hindi ikaw ang kinukontrol, beginning from your life. Deprive fear of nourishment. Gutumin mo. Papaano? Ilayo mo. Kung saan ka, di ba? Kasi nai-strengthen siya kapag ang katabi mo, totoo ba yun, Nas? Grabe, meron na. Ang kausap mo rin, non-Christian pa. Oo nga, JR, oo nga, Nikki. Ganun talaga. Nasa loob mo yan. Kung ikaw ang king, rule, take control. So bago mo isipin ang mag-control ng world, start controlling your life. Number 2. Kingship is authority to apply. Kingship is authority to apply. Ang dami kong experience sa biyahe na madi-discourage ka dahil sa kwento ng mga kasama mo sa bus magdamag, sa aeroplano. Experience ako ng nakasakay na aeroplano punta Masbate, Tagilid. Hindi gumana yung namatay yung makina sa kaliwa. 9-seaters lang. Dala ng wala, punuan ang aeroplano, ang Philippine Airlines. Sumakay ako ng cargo, pauwi. Pares lang naman ang bayad. Ang problema, siyempre cargo, kita mo yung piloto, kasama mo yung ilang mga lalagyan ng isda, kasi yun ang panghakot nila ng seafoods galing Masbate. So siyam kami. Napansin ko lang nasa, yung dingding pala nitong mga ganitong malilit na aeroplano, yung two engine lang siya, tapos ang isa, single lang. Ang lamig ng dingding. Para akala mo nasa loob ka ng pag naandong mo na sa taas. Sabi ko, ang bilis naman namin, umiikot na agad. Naka 5 minutes pa lang kami lipad, 1 oras at 15 minutes na punta Masbate. Ba't parang tumatagilid na? Sabi ko, bakit sa Masbate mayroong wala pang taxi, makita mo may mga taxi noon, yellow. Sabi niya, hindi gumagana. Alam mo yung propeller, taas-taas namin. Alam mo, nangyari na to eh. Yung isang ganito, alam mo, bumagsak eh. Ganyan. Di ba, kapag katabi mo ang nag-feed, be responsible. You have to apply this. Nasa Bible school, papastor na ako nun. Hindi in Jesus' name. Hindi ako. Nakalapag kami. At ngayon, dahil nga sira, yung unang aeroplano, nilipat kami ngayon sa single engine na aeroplano. Nilipat kami yung dalawa nga. Hindi gumanang isa. Tagilid na. Ito isa. Single na ngayon. Nakauwi naman ako. Ito ngayon, buhay pa rin ako. You have to fight for that. You have to rule. Alam ni God kung kukuhanin ka na. So, anong problema? He is still my God. He is the king, and I'm also a king under His kingship. Meaning to say, Jesus is my leader, I'm under His leadership. I am a shepherd under His shepherdship. Ganun lang kasimple yun. Siyang pakinggan natin and be responsible. This is authority to apply. Okay, bilisan lang natin. Rule over your temptations. Do not let your lust, ayaw kong banggitin yan kasi galit si FB dyan, and depression, bitterness, and anger be the king over your life. Ito na yon. Kaya hit and miss ang Christianity pag hindi mo naiintindihan ang word na king. Binabanggit ito sa Bible na king, pero hindi natin nga tinatouch kasi anong gamit niyan? Ito pala yon. King is simply to rule, to take the lead, to take charge, take control of this body. Kasi wild ito. At ang unang victim nito ay lolo't lola natin, si Eva at Adan. Sabi sa Bible, submit yourselves therefore, God. Submit to God and resist the devil and he shall flee from you. Another way to apply this kingship, rule over your addictions. May kaibigan ako, pasong hindi ko talaga mapigil ang sigarilyo. Sabi ko sa kanya, sino nagkukontrol ng iyong lungs? Bakit hindi na ikaw? Dapat natin maintindihan, ang God of vices ay si Satan. Akala natin, ako lang ito. Don't let the devil's desire be the ruler in your body. So nakita nyo, dami-dami na gusto natin maging king ng world. Maging king pala ako, ruler pala ako. Ikaw ang kinukontrol, dinisip tayo ni Satan. Ang gusto na.
huwag kang maging squatter sa sarili mong katawan. Sarili mong property, excuse me po, dadaan lang po ako. Hindi na ikaw ang nagkukontrol. And that's the wisdom behind. So I say, live by the Spirit, and you will not gratify the desires of the sinful nature. Galatians 5:16. Rule over your money in poverty. Ang isang wisdom na binigay sa akin ni God dito, di ba kapag may pera, galit tayo. Ayaw natin patulugin. Gusto natin ibato lahat. Maging ang poverty sa Pilipinas, rampant. Because poverty is the one ruling. Hindi ganito talaga kami, pinanganak na kami ganito. Oo nga, but God is leading you up. God is promoting you. Ito nga yung kingdom promotions. Na you have to level up. Ang poor na tao, ang mga nasa poverty, may malalim pa sa poverty. Ang word is penury. P-E-N-U-R-Y. Walang-wala na talaga. So, marami tayong kababayan na ganyan. Akala nila talaga, sobrang hirap nila. No. Kaya ka naghihirap kasi ganyan ang lifestyle mo. Ang challenge sa akin this week, subukan mo, Dennis, mamuhay sa disiplina ng mga rich. At pwede ka rin maging rich person. Kasi ang lifestyle nila, andun nga yun, kasi ito lang kasi kami. Pinanganak kami kasi probinsyano kami. Nag-aararo talagang tatay ko, ganito lang talaga. Eh ngayon may word si God sa'yo, kingdom promotion. You're a king. Rule. Take charge by faith. Pag may pera, masaya. Pag walang pera, wala nang. Di ba? Galit. Wala nang Christ-like attitude. Stay where Christ is at kung anong binigay sa'yo. Rule over your money. You cannot serve two masters, money and God. Lastly, rule over sin or unrighteousness or wickedness. Do not offer the parts of your body to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as an instrument of righteousness. Meaning to say, rule or yield to destruction. Pag hindi mo kinontrol or ikaw ang naging king ng buhay na ito, somebody will. Remember the three purposes of Satan in our lives. To steal, John 10:10. To steal, kill, and destroy you. It might be relationship. Ikaw dapat ang king. Kaya lang ang king na naintindihan natin. Kaya yung jurisdiction mo, pwede mong isama si God. Kasama mo si God if you are the one ruling. Pag hindi na ikaw nag-rule, ito yung walang fellowship with the Holy Spirit. Kaya sa ating panghuli, the word king is a kingdom promotions for us to understand that in this life, we can overcome worldliness by faith. Ang tanong ko sa bawat isa sa atin, are you still the king ruling in your body or no longer the one controlling your own body? Number 2, para sa ating D group. Ano ang bagong revelations dito sa series number 1? Let's pray. Father God, we honor you. Salamat, Panginoon, sa iyong pagpupromote sa amin. But we are demoting ourselves. Lord, gusto mo kami mag-progress, but we are digressing. We're going down to the drain. But I pray today, dear God, thank you for the revelations. Tunay nga, Panginoon, na hindi mo ipinapatalo ang iyong kingdom. Satan was winning before, but right now, the kingdom of God will be forcefully advancing, beginning from the kingship that we have in our lives. We will control our body, soul, and spirit, and help us, God, ng 2-on-1 ministries mag-advance forcefully, sharing your word, na yung mga taong dinaya ni Satan, dinidestroy, ninanakawan ang kanilang enjoyment, at pinapatay, Panginoon, ang kanilang mga relasyon at kayamanan na provision mo. God, I pray to save us. Let your kingdom come. Let your will be done. Come here on earth na ma-experience namin ang totoong pangako na tunay nga pag in-apply namin, we will be with you at kasama ka namin sa aming jurisdiction wherever we are called to bring your presence. God, I just pray, God, for wisdom. I pray, God, for restoration. And I pray, God, to guide us so that we can reach out others as well for your glory. In Jesus' name I pray. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah.